Palang hapon sa bawat isa. Kami po pala ay samahan ng Father's House Christian Fellowship na pinay tumatayo dahil salita ng Diyos. Kami po ay ang aming church ay matatagpuan dito sa Petores. Dito sa Petores, malapit po kami sa Alfarmark at malapit din po kami sa gasolinahan. Bago tayo bago natin ibigay sa ating magpapatutuo, ako po ay sa hapon ito, ako po ay mananalangin muna. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming pong salamat na kami po ay makapagbahagi ngayong hapon na ito, Panginoon. Lord, ipuin po ang bawat isa na makakapakinig ng iyong banal mong salita, Panginoon. Lord, pagpalain po ang mga negosyo sa lugar na ito, Panginoon, at saka yung bawat makikinig ng iyong banal mong salita. Panginoon, ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nabago ng ating Panginoon. Nasabi ng ating Panginoon na ibahagi ninyo ang iyong salita na walang bayan. Marating sa ating Panginoon, marahil ang bawat isa ay mayroong Biblia sa kanilang mga bahay. Pero ang tanong, nababasa ba ang Biblia? Nasaan sila, RJ? Bawat isa ay mayroong G-Flat. ang bawat isa ay mayroong pananampalataya at kakilala sa Diyos. Nandun to sa jeep yung mga yun. Nasa jeep. Kumusta ang iyong relasyon sa ating Panginoon? Amen? Sabi nga napakahalaga ang relasyon sa ating Panginoon. Kaya ngayong ngayong hapon, kung kayo ay may Biblia sa inyong bahay, maaari niyong buksan ang aklat na ito. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 4. At sinabi ko dito, ibig niya ang lahat na tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan na ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at ang taong ito ang ating Panginoon Jesucristo. Ibinainandong niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Tayo manalangin ng Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko po, Panginoon, ngayong ang bawat isa nakapakinig ng iyong salita. Maunawaan nila at mabuksan ang kanilang puso. Maunawaan nila, Panginoon, ang katotohanan, ang pagpapahalaga sa iyo, Panginoon. Kung ano po ako, Diyos, wala ko makagawa kung ako'y iwanan sa iyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, sabi ng aming talatang binasa, ibig ng Diyos na ang lahat na tao ay maligtas. Maraming nagsasabi na napagkag ako ay namatay, tiyak ako sa langit. Pero ano ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan? Paano mo matiyak na ikaw na ay sa langit? Sapagkat dito pa lamang sa lupa ay mayroon na tayong hindi pagpapahalaga. Mayroon tayong maraming tao na nagbabaliwala sa salita ng Diyos. Kalsada yan. Nagbibingi-bingihan. Ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Maraming sa ating panahon, laganap ang bisyo. Andun ang sugal. Andun ang hindi magandang ugali. Mga kaibigan, at ang sinasabi natin, lahat ng tao ba ay napapunta ba sa kalangitan? Mga kaibigan ko sa Panginoon, ito ang puso ng Diyos. Kung bakit niya nagbaba siya sa lupa, sapagkat nakita niya ang lahat ng tao ay makasalanan. Walang taong perfecto dito sa ibabaw ng lupa. Maari pangalan, pero ang lahat ng tao ay maaaring nagkakasala. Hindi lamang sa alam ng maraming tao na si Adan, si Eva ay nagkasala lamang sa
Pero ngayon sa ating Panginoon, maraming nagsusuway sa Diyos. Maraming tao na lulong sa bisyo. Maraming tao na walang pagpigil sa kanilang salita. Maraming tao na abala. Mas mahalaga ang pera, mas mahalaga ang trabaho kaysa pagpunta sa gawain ng Diyos, kaysa pagsamba sa Diyos. Maraming tao, bata pa lang, marunong na sila magmura. Dati ang mga kabataan, dati ang mga magulang, kapag ang mga bata ay natuto ng magmura, ito'y karuti ang abot nila. Pero sa kapanahunan natin ngayon, maraming kabataan, bata pa lang hanggang maglaki, parang ordinary na lamang, parang kinakasanayan na lang, parang traditional na lang ang paggawa ng kasalanan. Ito ay hindi kalooban ng Diyos. At kung nais mo na balang araw na ikaw at ako ay lilisan sa ibabaw ng lupang ito, at ang bawat isa ay aalis sa mundong ito, at pag-alis natin sa mundong ito, tayo ay harap sa Diyos. Pero pagharap mo sa Diyos, masasabi mo ba na tiyak mo ang iyong buhay nasa kaharian ng Diyos? Mga kapatid, isang bagay na dapat mo matiyak. Una, dapat mong tinatanggap ang Diyos. Amen? Ayon sa Mateo 7:21, hindi lamang ang lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi hindi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko sa ating Panginoon, sabi sa talata ng Mateo, maraming tao nakakilala sa Diyos, maraming tao tumatawag sa Diyos, pero hindi sila nakikilala. Sa anong paraan, bakit hindi sila nakikilala ng Diyos? Sapagkat ayaw nila gawin, sundin ang kalooban ng ating Ama. Tabi lang, RJ, ah. Ito ang ating Panginoon, nais ng Diyos. Tinubos tayo ng Diyos sa kasalanan para hindi tayo natapunta sa kapahamakan. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, malapit naman ang pag-aalala ng mga patay. Ito ay isang ugali natin dito sa ating bansa, na inaalala natin ang mga mahal natin sa buhay. Pero isang bagay, mga kaibigan, walang magagawa ang isang patay. Hindi na siya makapagpasya. Pero ang isang, kapag ikaw ay buhay pa, kaya mo magdesisyon, kaya mo magsisi, kaya mo magbago ng iyong buhay. Pero ang patay, walang magagawa. Ito ang panahon, mga kaibigan, habang may buhay ka pa, habang mayroon ka pang pagkakataon sa iyong buhay, bakit hindi mo subukan? Bakit hindi mo hayaan ang Diyos sa iyong buhay? Bakit hindi mo subukan na lumapit sa Diyos? Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, nang dati po ako, hindi po ako dito kabilang sa mga nagmangaral ng salita ng Diyos. Ako po ay isang tambay. Isa rin po ako mabisyong tao. Isa rin po ako parang mura kahit sa aking magulang. Isa rin po ako minsan na nagkukupit ng pera sa aking mga magulang. Pero ng isang bagay na napakinigan ko ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Tinuruan niya ako. Binago niya ang buhay ko. Kung dati ganun ako, salamat sa ating Panginoon. Ako po ay naglilingkod na sa ating Panginoon ng mga nasa 18 taon. Amen. Mga kapatid, ang pagbabago ay hindi ito madali. Hindi ito madali. Pero kung lagi mong subukan na ipasakop sa Diyos, kung ikaw ay subukan mo na magsisi, subukan mo na tanggapin ang Diyos sa iyong buhay, naniniwala ako na babaguhin ka ng Diyos. Pangalawa,
yung pagtanggap sa ating Panginoon. Maraming nagsasabi, mga tao, kilala ang Diyos. O nga ay mayroon akong reliyon, mayroon akong naniniwala naman ako sa Diyos, nananalangin naman ako sa Diyos, sumasamba naman ako sa Diyos. Pero kaibigan, amen, ang tanong, nabago ba ang iyong buhay? Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, marahil nagagawa lang natin ito, pero pag nasa labas tayo, ano ang ating ginagawa? Marahil sa ating Panginoon, maraming tao kilala ang Diyos, pero minsan nakakahiya na sabihin, ako ay Kristiyano, ako'y sumasamba sa Diyos. Nahihiya magdala ng Biblia, nahihiya magbahagi ng salita ng Diyos, nahihiya magsamba sa Diyos. Amen? Ganito po ang ugali ng maraming tao. Pero mga kaibigan, sa tingin niyo, matutuwa ba ang Diyos sa ating ginagawa ng mga tao? Kung saan tinubos tayo ng Diyos sa kasalanan. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, ang lahat ng tao alam kung ano ang ginagawa niya. Alam, nakikita ng Diyos sa bawat araw, sa bawat pagkilos mo, sa bawat isipan mo, sa bawat lumalabas sa iyong labi. Alam ito ng Diyos. Kung ito ba ay mabuti o ito ba ay hindi mabuti. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, anumang ang ating ginagawa sa ibabaw ng lupang ito, sa paglisan natin sa ibabaw ng lupang ito, sa pagharap natin sa Diyos, ito po ay ating pananagutan. Ito po ay ating pananagutan sa Kanya. Tatanungin tayo ng Diyos kung ano ang ating ginawa, kung ano ang ating napakinggan, ano ang ating pinahalagahan, ano ang ating ginagawa sa bawat araw. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, sana ngayong hapon hindi pala huli ang lahat. Sana pagdating ng araw, maunawaan mo. Sana ay maunawaan mo na mahal ka ng Diyos. Nais na ng Diyos na pumasok sa iyong buhay. Mga kaibigan, ang pagtanggap sa Diyos, ito ang malaking bahagi na mahalaga sa buhay ng tao. Amen? Kung ambisyo ka, madali nating tanggapin. How much more ang ating Panginoon? Kung wala ang Panginoon, ay marahil wala ka dito ngayon. Kung wala ang Panginoon, hindi ka nilalang. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, marahil hindi na tayo tinubos sa kasalanan. Kung wala ang Diyos, hindi na sana siya bababa sa kalangitan para hugasan tayo sa ating kasalanan. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, mahal kayo ng ating Panginoon. Ang pangangaral na ito ay tulad ng pangangaral ni Noah. Sa time na ni Noah, ang mga tao ay abala. Ang mga tao ay abala sa bisyo, abala sa negosyo, abala sa trabaho. Maraming tao noon na baliwala. Pero sinasabi ni Noah, agugunawin ng Diyos sa pamagitan ng baha. Pero anong response ng mga tao? Wala. Nagmamatigas ang kanilang puso kapag hindi na mangyayari. Mga kaibigan, pero dahil sinabi ng Diyos, nangyari po ito. At ito sa panahon ng biyaya ng ating Panginoon, naniniwala po kami na balang araw na babalik ang Diyos. Kaya po kami nagbabahagi ng
salita ng Diyos, sapagkat nais namin nakabilang kayo sa pagdating ng Panginoong Jesus. Panguli, amen, pagsisihan natin ang ating kasalanan. Mga kaibigan ko sa Panginoon, ang kasalanan ay dapat natin itong ibaliwala. Dapat natin itong pagsisihan sapagkat ito ay isang hadlang sa paglapit sa Diyos. Sa paanong paraan tayo magsisi? Una, tanggapin. Pangalawa, papasukin natin ang Diyos sa ating buhay. Akinin natin ng ating Panginoon bilang tagapagligtas. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Sa Roma chapter 6 verse 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan at walang makaabot sa kalooban ng Diyos. Amen? Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, habang may panahon pa, habang mayroong pagkakataon, bakit mo hindi mo subukan na lumapit sa Diyos? Bakit hindi mo subukan? Amen? Sapagkat wala naman ang bayad ang paglapit sa Diyos. Di ba kayo nagtataka kung bakit andito kayo? Bakit may nilikha ang Diyos? Bakit may kalawakan? Naniniwala tayo na ang kataasan nito ay kalangitan. Pero mga kaibigan, paano tayo makarating doon kung mismo dito pa lamang sa lupa ay wala na tayong pagpapahalaga? Kung dito pa lamang sa lupa ay nagbabaliwala tayo, ayaw nating tumanggap sa ating Panginoon. Mga kaibigan, ngayong hapon, mahal kayo ng ating Panginoon. Ito ang nais ng Diyos. Sabi niya sa talata niya, ibig niya lahat na tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen? At sinabi dito na binigay niya ang kanyang sarili, hinandog niya ang kanyang sarili para ang tao magkaroon ng pag-asa na makapanumbalik sa Diyos. Ngayong umaga, ngayong hapon, ikaw yan. Di ko alam kung sa anong kang bahagi. Anong ginagawa mo? May bahagi ba ng buhay mo na may paggugulang ka sa Diyos? Mayroon ka bang ginagawa na mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon? Siguro itong pagkakataon mo. Bakit hindi mo subukan na tanggapin ng Diyos? Ngayong pumapon, ako po'y mag-aalay ng isang pananalangin sa ating Panginoon. Angkinin mo ito sa iyong sarili. Kung ikaw yan na naniniwala ka sa Diyos, kung ikaw yan ay may pananampalataya sa Diyos, maaari mo itong sundan ng pananalangin. Ito ay pananalangin para sa iyo. Ikagaid lang kita sa isang panalangin. At ganito po ang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Panginoon, maaari mo ito kaibigan sundan. Panginoon, narito po ko ngayong hapon. Nalalaman mo po ang aking mga ginagawa pa. Panginoon, mga bagay na aking ginagawa na hindi kalooban mo. Ngayon pong hapon, Panginoon, lumalapit po ako sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga nagawa, sa aking mga pagkukulang. Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay bilang personal at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik makasama mo ako sa buhay na walang hanggan.
Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, ito lamang ang may babahagi ko ngayong hapon. Pahalagaan mo ang salita ng Diyos habang mayroon pang panahon. Sapagkat ang tao, hindi tiyak ang tao kung kailan lilisan sa ibabaw ng lupa. Pero habang mayroon ka pang pagkakataon, dapat mo itong samantalahin. Amen? Praise God. Ito lamang po may babahagi ko. At muli ay nagpapasalamat po ko sa bawat tumanggap ang kininingan para yun sa iyo. Amen? At muli nagpapasalamat ako sa lungsod ng Lipa na pahinulot nila na kami ay magbahagi ng salita ng Diyos. Nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. Muli kami po ang The Potter's House Christian Fellowship Center. Dito po lamang matatagpuan sa may Pilay Goods. Dito po malapit sa gasolinahan, sa may Dali o Alphamart. Andun po ang aming panambahan. Mayroon po, welcome po kayo. Kung mayroon po kayong pagkakataon, nais ninyo makarinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Welcome po kayo doon. Mayroon po kaming gawain tuwing linggo ng umaga. Simula po alas 9 ng umaga, mayroon po kaming tinatawag na Sunday School. Ito po ay pagkakataon na maaring magtanong o tanungan o pag-aaral sa salita ng Diyos. Pangalawa, alas 10 po, mayroon po kaming gawain ng pagsamba sa Diyos. At ngayong gabi, sa hapon naman, mamaya, mayroon po kaming gawain alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Welcome po mga kaibigan. At meron din po kaming gawain tuwing Miyerkules ng gabi, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga kaibigan ko sa ating Panginoon, kung mayroon kayong panahon, mayroon po kayong pagkakataon, bukas po ang church namin para po sa inyo. Maraming pong salamat at sa Diyos po ang kapurihan. At tayo manalangin, dakilang Diyos, banal makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo Panginoong Hesus. Ngayon pong hapon, ang bawat nakapakinig, Panginoon, tulungan mo sila, pagpalain mo sila, ang kanilang physical condition, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, ang kanilang negosyo, Panginoon, pagpalain mo sila. Maraming salamat po sa pangalan ng Hesus. Amen. Praise God. Sa mapagpalang hapon.